bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 4:03 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was ano sa Lunes, Hunyo 9, tuwing 2025. Ang inyong tagbalita, JP Herbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Mula kagirikanan, learners kag manunudlo buliganay sa pagpanglimpyo sa mga bulutuan sa pagsugod sa Brigada Eskwela enrollment period nagsugod man subong adlaw. Paggamit sa price guide sa pagbumakal sa school supplies, ginaingganyo sang DTI. Baligyaanan sang flaglets amat-amat nga nagadahog samtang nagahilapit ang pagsaulog sang Philippine Independence Day. 12 ka fiberglass boats ginhatag sang BFAR sa asosasyon sang mangingisda sa Buruanga, Aklan. 200 ka partner beneficiaries sa projects Lawa kag Binhi sa Sebastian Dique nagbaton sang cash assistance. Sa Radyo Pilipinas alas 4:05 sa hapon. Nagkaroon sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante ginikanan kag mga manunudlo buliganay sa pagpanglimpyo sa mga bulutuan sa pag-umpisa sa Brigada Eskwela enrollment period nagsugod man subong nga Lunes. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Ereñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Buligay ang mga manunudlo, ginikanan kang mga estudyante sa syudad sa Iloilo sa pag-umpisa sa Brigada Eskwela sa Lunes, Hunyo 9. Sa Rizal Elementary School, aga pa sa nag-umpisa na pagpanglimpyo ang manunudlo nga si Don Celerian, advisor sa Grade 5 Apollo. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Celerian, panugyan sini sa mga ginikanan nga pwede makabulig sa pagpanglimpyo sa eskwelahan agad manginhanda na ang bulituan sa pagbalik sa ilang kabataan sa Hunyo 16. And then sa brigada naman, they can donate, they can help us through pagpaliblo sa classroom, sa palibot sa eskwelahan para by next week, opening of classes sa June 16, ready na give ang atong eskwelahan sa pag-accept sa nilang kabataan. Nabatian ang kabahay sa pangayag ni Celerian. Samtang isa naman sa mga ginikanan nga nag-upod sa Brigada Eskwela, si Jocelyn Maprangala, na may duha ka kabataan nga nag-eskwela sa Rizal Elementary School, kag duha man sa kaiping eskwelahan nga Andres Bonifacio Integrated School. Pangayag ni Maprangala nga luyag niya nga mas temprano pa nga makapanglimpyo sa bulod-hungan sa iyang kabataan kag makapa-enroll. Kadungan sa Brigada Eskwela nag-umpisa man ang enrollment period sa mga pampubliko nga bulod-hungan sa Hunyo 9 nga magalawig tubtob Hunyo 13. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa nga balita, ginaingganyo ni Department of Trade and Industry ng DTI Western Visayas Regional Director Rachel Nofable ang publiko gagamito ng 2025 gabay sa pamimili
ng school supplies o kung ang school supplies price guide sa pagmamahal sa mga school items para sa pagbukas ng klase sa Lunes. Napahayag sa price guide ang presyo sa 195 ka stock-keeping units nga ginsumite sa siyam ka manufacturer sa distributor kag retailer. Sa kinupable, base sa price guide by 25 to 29% nga pagluwas sa pila ka branch ng notebook, 8 to 26% sa pila ka branch ng pad paper, 3 to 19% sa pila ka branch ng intermediate pad, kag 25% sa pila ka branch ng lapis. May pagsaka man sa presyo sa pila ka branch ng notebook nga nagdangat sa piso tubtob 8.30 sentimos sa grade pad paper, sa 8.50 intermediate pad 20.20 pesos, sa lapis 1.50, sa crayons 1.25 tubtob 2 ka pesos, kag sa ruler 3 pesos. Pahanumdom ni Pablo sa publiko mangin mabinantayon nga bumalakal. Sa karon, nagapabili nga estable ang presyo kag bastante ang supply sang school items sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilang pagdumdum sang pagsaunog sa naginapit nga Philippine Independence Day sa Hunyo 12, nagbakal sang flag si Joselito Clavicilla, agod ibutang sa iya motorsiklo. Para sa iya, importante nga hitabo ang pagkahilway sa pungsod gikan sa sumalakop sa diing ginpakita sa mga Pilipino ang ilang kaiso. Apang sa karon, ginpahayag sini nga madamo na ang wala makahangop labi na ang mga pamatan-on. Para naman sa vendor nga si Maya, masulod na sa 15 anyos nga siya ang nagabaliga sang flagless. Magluwas kay ini ang iya pangabuyan, ginapabugal gid sini ang pagpalangga sa pungsod nga sulo sa iya dapat itudlo sa bagong henerasyon. Nagabili sang 75 to 85 pesos ang flaglet nga ila ginabaliga sa mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang 12 ka unit sang 20-footer fiberglass reinforced plastic boat o kon FRFP boats ang Tigom Fisherfolk Association sa Banwasang Buruanga, Probinsya sa Aklan. Ini sa idalom sang BFAR Special Area for Agricultural Development o kung SAAD Program Phase 2 nga nagatuyo nga mapasadyog ang palangabihan sa mga mangisda. Ang kada FPR boat may upod nga kompleto nga accessories kaangay sang marine engine, brass pipe, stainless shaft, propeller, kag cross joint. Sulo sa BFAR, 24 ka miyembro sang asosasyon ang ginalauman nga makabenepisyo sa sini nga proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 200 ka partner beneficiary sa projects Lawa kag Binhi sa Sebastian Tique nagbaton sang cash aid. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Ereneta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang cash aid ang 200 ka partner beneficiaries sa Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o kung binhi gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Kada benepisyaryo sa munisipalidad sang Sebaste Antique ang nagbaton sang tig 9,600 pesos nga kompensasyon pagkatapos makompleto ang 20 dias nga Cash for Work and Training o kung CFWT program. Gimpaydalong sa capacity building trainings, hands-on activities nga nakafocus sa disaster preparedness at sustainable management sa small farm reservoir nga makabulig sa pagsaba sa problema sa kakulang sa tubig ug pagkaon dala sa climate change. Samtang gimbisitahan man sa mga staff sa DSWD6 ug opisyales ang LGU ang community gardens kag small farm reservoir sa pila ka barangay sa Sebaste. Madumduman nga gin-turnover sa tanilikdan nga bulan ang bag-o gintukod nga community sites sa pila ka barangay sa LGU Sebaste. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:12 sa hapon. Dugang ang mga balita, bantayan sa pagpanubalik sang Headliners Was.
Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insects tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Paduhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:16 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. At naroon sa iban pa ng mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Normal na nga gintunar sa Iloilo City Government ang 5,824 square meter nga duta sa Barangay Quintin Salas, Haro. Naramtangan sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Nagpermahanay sa Deed of Donation ang acceptance ang syudad nga gintiglawas ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag ni Undersecretary Reynaldo Mapago, administrador sa Philippine Veterans Affairs Office sa Iloilo City Hall, kainas ang aga. Ang Deed of Donation and acceptance para sa duta nga ginatulugan sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Ang BMCBS ang lugar sa diing gilubong ang mga World War II veterans sa Panay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Negros Occidental gintugyan na sa provincial government sa National Commission of Senior Citizens o kun NCSC ang Provincial Senior Citizen Center minahamtang sa Negros Occidental Cyber Center sa Bacolod City. Ang sentro magasarbing nga venue sa mga aktibidad, special programs kag pagtilipon sa mga senior citizen. Ang provincial government padayon nga mag-collaborate sa NCSC pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kag Provincial General Services Office para sa operations kag maintenance ng building. Binuligay man ang provincial government kag NCSC sa pagbasanyog sang kabuhi kag panagbihan sa mga senior citizen pinagi sa skills training kag entrepreneurial opportunity. Radyo Pilipinas News. Mga mangunguma kag mga mangingisda sarang maka-file sang claims kung aplikasyon sa PCIC pinagi sa mga Provincial Extension Office. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Sa tinutuyo nga mas mapalapit pa ang mga serbisyo sa Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC 6, pwede nga makafile ang mga mangingisda o kung mangunguma sang ila aplikasyon o kung claims pinaagi sa Provincial Extension Offices sa kada probinsya sa rehiyon sa East. Gimpahayag ni Sheila Aguhob, Insurance Processor 2 sa PCIC 6 sa usapang agrikultura sang Lunes, Hunyo 9, nga may ara sa mga extension offices ang korporasyon sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo kag Negros Occidental. Sa probinsya sang Guimaras naman, bago niya malapit ini sa Iloilo, sarang makafile sang claims o kung aplikasyon ang mga taga-Guimaras pinaagi sa Iloilo office. Pakayagtan ni Aguhob nga kung ano ang serbisyo nga makita sa regional office, pareho man ang serbisyo sa mga provincial extension office. Ang pagtukol sa extension offices ang isa lang sa mga tikang sang PCIC 6 agud mapadasig ang paghatag sang serbisyo sa mga kliyente. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, mga mangisda kag mga manguma sarang man makapaensure sa PCIC sang ila kaugalingon. Nagabalik si Marian Grace Erenieta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Sarang man nga ipa-insure sa mga mangunguma at mangingisda ang ila kaugalingon magluwas pa sa ila panangabuhian. Ini ang nanging pahayag ni Sheila Aguhob, Insurance Processor 2 sa Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC 6 sa usapang agrikultura sa Lunes, Hunyo 9. Pahayag ni Aguhob nga sa idalang sang Credit and Life Term Insurance o kung CTLI, pwede maka-apply ang mangunguma at mangingisda sa insurance para sa ila kaugalingon. Dugang pa niya nga sarang man ipa-insure sa mga mangunguma at mangingisda ang ilang miyembro sa pamilya nga kaupo nila sa pagpatigayon sa proyekto. Magluwas sa CTLI, nagatanyag man ang PCIC sa insurances sa rice, corn, livestock, lahit man sa high-value crop, non-crop kag fisheries. Sa livestock insurance, bila sa kasapatan nga pwede ipa-insure amo ang karbaw, baka, kanding kag iban pa. Sa high-value crops, pwede ipa-insure ang abaka, kakao, coffee, marguso, kag utanon nga makita sa merkado. Dugang payagpan nga Aguhob nga sa non-crop naman, sarang mapa-insure ang agricultural assets kapero sa makinarya, equipment, fishing boats kag gears, samtang sa fisheries insurance naman, sarang mapa-insure ang mga bangros, tilapia, seaweeds, fish ponds, fish cages kag iban pa. At balik ang aton na pagit ang employer insurance. Kaya ang pagkakilala natin sa PCIC at PRC versus Paris na kung ano ang pinatinghanan sa ating mga mangunguna, mga mangungunta, may yagig na ihatag ang servisyo sa ating mga gobyerno. So, hindi lamang ang iba na mga palakabagitan ang hinatulay sa insure sa PCIC, kundi mismo pati ang ilang kaugalingon. Hindi lamang ang power, hindi lamang ang insurance, kundi pati naman dili ang number ng inatarinalay sa kaupaldi na kapagpaglayin sa ibang protection. Nabatihan ng kabayang pahayag ni Aguhob. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Ag sa katapusan ng balita, Mayor Treñas ginpanginbulahan ang tribo paghidait sa pagtiglawas ng syudad sa Philippine National Day Parade kag World Expo sa Pungsod, Japan. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Ginpanginbulahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang tribo paghidait sa La Paz National High School pangod sa ilanangin manilago ng pagtiglawas sa syudad sa Philippine National Day Parade and World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Sa ilang performance na ginpakita sa event sa Hunyo 7, suno kay Treñas nagpakilala ang tribo sa matahong kinaiya kag kulturang Ilonggo pagi sa pagpasundayag sa Iloilo Dinagyang Festival sa international stage. Ang tribo paghidait ang ginkilala nga kampiyon sa Dinagyang Tribes Competition 2025 kaglakip sa mga naimbitahan sa luwas ng pungsod bangod sa ilang matahong nga performance. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 4:23 sa hapon. Kag amuyan to ang mga balita nga natipon ang bantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Diners Was sumadaw sang Lunes, Hunyo 9, tuwing 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Forman ang inyo ng intag balita, J.P. Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.